Ngayon pong panahong ito, kitang-kita na natin, nararamdaman na hindi talaga paglilingkod sa bayan ang plano ng ibang politiko o ng ibang sektor. Talagang after position lang, after money lang. Diba? Kasi kung talagang paglilingkod sa bayan ang gusto, lalo na po ng mga anti-Marcos, eh di tumulong sila sa gobyerno o sa tamang proseso, maghintay sila ng eleksyon. Eh bakit sila atat na pabagsakin itong gobyernong ito? Ginagamit pa nila yung issue ng korupsyon at kung ano-ano pa. Eh inaksyonan na nga ng gobyerno, pinaimbestigahan na nga at magpapakulong na nga bago magpasko eh. Ano ba bang hinahanap nyo? O dahil ba yung posibleng makulong kaalyado nila? Dahil ba yung ginagawa ng gobyerno sila ang tinamaan at sila ang tatamaan? Kaya gusto nila ay palitan? So ano klaseng paglilingkod sa bayan yon? So malinaw sa akin pong opinion, hindi paglilingkod sa tao, hindi paglilingkod sa bayan ang galaw ng mga ito. Talagang gusto lang nilang agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Marcos para siguro talagang pagtakpan ang kanilang maling ginagawa nilang anti-Marcos, lalo na po yung mga sangkot sa katiwalian. Eh, inimbestigahan na nga, binibigyan na nga ng due process, kakasuhan sila, walang tinukhang, walang human rights violation, ayaw pa nila. At ginagamit pa ito na akala mo naman sila yung matitino. Lalo na si Sara Duterte kung magsalita, akala mo wala siyang handicap. Akala niya wala siyang bagay. Akala mo napakalinis niya. Eh wala ka namang ginawa kung hindi magbiyahe sa abroad at manira ng manira. Wala ka namang napauwi o nakuhang negosyanteng mamumuhunan sa Pilipinas. O kung ano man. Lahat ng iyong mga biyahe ay sinisiraan mo ang gobyerno ni Pangulong Marcos, ang mga Pilipino at ang International Criminal Court. Yan ba ang gusto maging presidente? Ang ginagawa, paninira lang. Napakarami ng problema ng bansa. Biktima ng earthquake, biktima ng typhoon, biktima ng korupsyon, kahirapan at iba pa. Malaking problema natin sa West Philippine Sea, wala naman kayong sinasabi tungkol dyan. Basta ang gusto nyo, pabagsakin ng gobyerno at kayo maghawak. Para bang ang piling nyo, kayo ang magagaling? Para bang ang piling nyo, kayo ang pag-asa ng bayan? Para ang piling nyo, napakalinis nyo? Ay yung mga nakapaligid kay Sara Duterte, ayaw ko ng pangalan na sino ba yan? Mga laos na politiko. Mga laos sa mga posisyon. Gusto lang makabalik. Hindi para maglingkod sa bayan. Di ba? Opinion lang po ito. Dahil ito naman talagang ginagawa natin, yung opinion natin sa mga nangyayari. Magpakita nga kayo ng konkreto na inyong mga programa para sa bayan kung sakali kayo ay mapwesto after ng eleksyon sa 2028. Wala eh. Puro lang kayo resign, puro kayo paninira, puro pananakot, puro banta. Kaya walang dating. Hindi kayo natuto, 3 taon na nyo ginagawa yan, pakaunti ng pakaunti kayo, sa halip ay dumami. Ibig sabihin, something wrong ang inyong mga ideya at ginagawa. Mali. Hindi kayo nakakukumbinsi ng tao. Pero kung ilalatag nyo kung ano yung national program, international program, paano harapin ang problema ng bansa, baka paniwalaan pa kayo kung meron kayong ganyang programa. Eh wala naman eh. Ang feeling nyo, pag nawala si Pangulong Marcos at nag-take over kayo, gaganda ang buhay ng Pilipino. Suntok sa buwan yun. Malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Wala ngang alam yung gusto nyo maghawak eh. Hindi nga makapagsalita ng diretso eh. Abogado pa naman, pasintabi na. Kung pakinggan, parang hindi abogada. Pag nagsasalita, paano mo ihaharap sa international conference yan? Sa EPEC, sa ASEAN Summit, sa international business community, kung ano-ano. Open forum na matinding mga question and answer. Delikado. Mukha ng Pilipino, mukha ng ating bansa ang nakataya sa Panguluhan. Kailangan ng maghahawak ng ating bansa, professional, pang-international. Pagod na tayo, sawa na tayo sa salitang kanto, pagmumura, pagbabanta, tokhang at kung ano-ano. Walang nangyari sa buhay natin. Lalo tayong lumubog sa utang. Lalong
kaliwat kanan ng paghihirap. Kasi ang kailangan ng isang Pilipino o ng isang presidente ng bansang Pilipinas, may malawak na public relation at kaalaman, relasyon sa international community, business sector, international community, international counterpart. Yun ang importante. Dahil tayo ay underdeveloped na bansa. Tayo ay third world country. Ang kailangan natin, tulungan tayo at malapit tayo sa mga malalaking bansa sa buong mundo. Yan ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Lahat kinakaibigan, walang inaaway. Ayaw pa nyo? Gusto nyo ibalik yung ang kaibigan, China lang? Walang ibang kaibigan? Lahat ng bansa ay hindi naman kaalyado. China lang ang kaibigan na siya naman umaagaw sa West Philippine Sea. Ganun naman ang nangyari sa 6 na taon. Diba? Para po sa inyong kaalaman, sa totoo lang, hindi kayo ang solusyon ng bansa. Dapat makadiscover ang mga Pilipino ng matino na magiging susunod na Pangulo sa 2028 presidential election. Kung galing ito sa Piklawan-Dilawan, walang masama. Kung galing ito sa kung kanin-kaninong partido na meron talagang malawak na kaalaman at malawak na programa, yun ang kailangan natin. Hindi yung ang programa ay mang-agaw, katapos bahala na si Batman, ganon. Huwag niyong ilalagay sa balag ng alanganin ang buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mahirap, kasi lalo maghihirap sila. Mayayaman lang kaalyado nyo at politiko nakikinabang kapag walang programang matino. Kaya tayo mga Pilipino, maghanap tayo ng matinong kandidato na pwede nating ipalit kay Pangulong Marcos sa 2028. Hindi natin kailangan ng sikat, ma-impluwensya kung meron mang impluwensya. Ang kailangan natin, may kakayanan, matino, may takot sa Diyos. May pag-asa tayo. Huwag tayong padikta sa mga kung sino-sino dyan na akala mo sila lang ang magaling. Pero malaki ang problema nila. Any comment, reaction sa isyong ito? Okay lang po. At ngayon nga po, tapos na yung mga rally. So sana ho ay magtuloy-tuloy na yung mensahe ng INC na karating na sa gobyerno. Inaakso na naman. Yung paninira ng iba-ibang sektor dyan na kaalyado ng mga laban sa gobyerno. Huwag tayong magpapaniwala dyan. Okay? Tuloy lang ang buhay. Abangan natin kung kailan at ilan ang makukulong na senador, congressman at mga district engineer. Tuloy-tuloy na po yan. Parang nagbibilang lang tayo ng araw at oras. May makukulong na. At ang balita ko, bilyon-bilyon na hong pera ng taong bayan ang na-hold, na-recover na ng ating gobyerno. So tuloy ang pag-recover ng pera, tuloy din pagpapay ng kaso, kaya magpapasko sila sa kulungan, wala silang Merry Christmas, sabi ng Pangulo. Diba?